isang iglap lang, panalo ng 1.2 million pesos. 1.2 million pesos. Saan kamay ba ng Diyos makukuha yan ngayon? Ang construction worker na si Jack na kumikita lang ng 250 pesos kada araw, naka-jackpot nito. Tumataginting na 1.2 million pesos. Paano nangyari na ang isang construction worker katulad niya naging instant milyonaryo? Manood para matuto. Laki sa hirap ang tubong Basay, Samar na si Jack. Pero ang pinakamalaking pagsubok sa buhay ni Jack dumating taong 2013 nung sinalanta sila ng super bagyong Yolanda. Pero ang super bagyong sumira ng kanilang buhay at bahay, siya rin palang instrumento para si Jack magkatrabaho. Yung habang naglalakad-lakad ako, may nakita ako construction site. At yun, nagtanong-tanong ako kung pwede bang ma-apply ng trabaho kahit labor lang ako. Sakto, naghanap kami ng labor, so kinuha namin siya. Ng trabaho kahit labor lang ako. Kasi parang sa mukha niya parang kailangan talaga niyang trabaho. Parang masipag talaga. Actually masipag naman eh. 250 pesos ang kinikita niya noon kada araw. Alam niya na kahit ilang taon pa siyang pumala ng lupa, hindi siya magiging milyonaryo. Kaya ang swerte, idinaan niya sa pakikipagsapalaran para sa kanyang sariling pamilya. Matagal na raw libangan sa probinsya ni Jack ang pagtaya sa illegal na 645. May nakita nga akong may nagpapataya at yun, tumaya ako sa loting. Sinimulan daw ni Jack ang araw-araw na pagtaya ng 50 pesos kung saan pwede siyang manalo ng 15,000 pesos. At sa loob lang daw ng 3 linggo, tumama siya 15,000 pesos. Yun, taya ako ng taya, araw-araw, 50 pesos. At pag mayroon akong nagugustuhang mga number ay yun ang aking tinatayaan. Dahil ramdam daw ni Jack na tila umaayon sa kanyang swerte. Ang 50 pesos niyang taya, ginawa niyang 100 pesos. Doble ang taya, aba, dumoble rin ang kanyang premyo. Naging 30,000 pesos. Ipinambili daw nila ito ng mga gamit sa bahay at panggastos sa araw-araw. Yun, yung na-addict na ako sa pagtataya. Yung 100 na yun, araw-araw na yun. At saka yung aking sahod sa pag-labor ay nabawasan na. Dumating pa nga sa punto, yung aking motor ay naibenta ko para lang may taya ko dun. Ako nang bayar na aking motor, ibinibenta ko na yon. So nabili ko yung motor ko, nasa halagang 30,000, pero bininta ko na lang sa 10,000 para lang may mataya ko. Tala, nung bisperas ng kanyang birthday, muli siyang tumaya. Una, 1,000 pesos para sa inaasahan niya 300,000 pesos na panalo. Dinagdagan niya ito, ginawang 1,500 pesos para sa 450,000 pesos na premyo hanggang itinodo na niya. Tumaya muli ng isa pang 1,500 pesos. Ako ng 4,000 sa isang kolektor lang yon. Pari-pareho yung mga number. Sa gabi ring yun, tila napaaga ang kanyang birthday gift dahil ang 3 niyang tinayaan, lahat panalo para sa premyong suma total 1.2 million pesos. Jackpot ang ating construction worker, naging instant millionaire. At yun, sa wakas, lahat ng pagod ko ay nabawi ko rin. At matulungan ko na yung pamilya ko. Bigay sa akin yung lahat ng pera, ang bala ko noon ay magnegosyo. At dahil milyonaryo na siya, si Jack nag-resign na sa trabaho. Ang 200,000 pesos, itinabi niya. Ang 800,000 pesos naman, ininvest niya. Ang 10,000 pesos, ipinampaayos ng kanilang bahay. Jack aminadong hindi wais sa pera ang 200,000 pesos na natira. Akalain mong naubos niya sa loob lang ng 1 linggo. Araw-araw daw kasi siya kung uminom at magbalato hanggang sa hindi na lang niya namalayan, nagalaw na niya ang 200,000 pesos na itinabi niya. Ang 800,000 pesos naman na ininvest niya, nalugi. Kasi Aray. birthday ko po yun, nalo ako ng 1.2 Nakabili ka pa, no? million. Nung nalasing na ako,
kapag wala ng alak, bibigyan ko sila ng pera. Kaya sa loob lang ng 3 buwan, ang 1.2 million pesos na na-jackpotan niya, ubos! Back to zero siya ngayon. Ang masaklap, may utang pa siyang 600,000 pesos. Hindi ko nagamit sa tama yung pera. Dahil sa lahat ng ito, si Jack kasalukuyang dumadaan daw sa matinding depression. Depressed talaga ako. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera pang bayad sa utang. Pero sige lang, habang may buhay, lalaban ako para sa pamilya ko. Nakatira sila ngayon sa isang maliit na kubo. Inuupahan nila sa halagang 60 pesos kada buwan. Dahil sa matinding pinagdadaanan ni Jack, dinala siya ng aming team sa isang espesyalista. Yung patients natin na si Jack, nagsasuffer siya ngayon ng major depressive depression. So, ito yung sakit sa utak na nakukuha doon sa palaging pag-iisip. Halos 50% nakaka-survive naman. So, yung gagawin natin sa kanyang therapy, so, para hindi na siya mag-iisip, papainumin lang natin siya ng mga champagne, red wine. So, iba't ibang uri ng alak, papainom natin sa kanya para hindi na siya makataya sa luto. Pakainom yan, tutulog na lang yan. Yun, hindi na siya madidepress. Pakonsuelo na lang niya sa kanyang sarili. Hindi naman niya pinaghirapan talaga ang napanalunan niya noong 1.2 million pesos. Kaya raw siguro madali rin itong nawala. Gayunman, hawak pa rin niya ang kanyang pangarap na makakaahon din sa hirap ngayong natuto na siya ng leksyon.